Medyo madilim, no? Umulan dito kanina. Medyo may kalakasan. Yan. Meron tayo dong last na anak ni Orochimaru, medyo malalaki na. Sa mga hindi nakakaalam sino si Orochimaru, yun yung siya yung alpha sa sa native chicken na Shamu native natin. Yan. May mga nagtatanong pala sa akin at yun yung itatopic natin ngayon, kung kamusta na ba daw ang kitaan, no? Yan. At bakit may naninira sa heritage chicken industry? Yan. Sa Rhode Island, sa Black Ostolorp. Yan. Actually, yun? Vlogger, kaibigan ko rin. Yan. So, sasabihin ko rin sa inyo, no, kung bakit may mga nalulugi at may mga umasenso dito sa pag-aalaga ng heritage chickens. So, ako medyo matagal na rin, no? Yan. Yung kaibigan natin, mas matagal siyang mas nauna siyang nag-alaga sa atin sa heritage chickens. Yan. Ako dati native, tapos nag-heritage chickens. Kasi nga nakitaan ko ng potential itong heritage chickens. Yan. Siya heritage chickens at nag-native chicken, para nagbaliktad kami ng landas, no? Pero kaibigan na kaibigan ko 'to, no? Yan. At syempre mahal ko yung kaibigan ko. Sa totoo lang, pinagkaiba sa native chicken at sa heritage chickens, konti lang talaga sa lasa, no? Kasi nga masarap din ang Rhode Island Red at Black Ostolorps, no? Syempre kung sa halimbawa naman sa tinola, yung mga darag ang pinaka the best. Yan, darag, native chicken, or yung mga ihalas, mga labuyo. Yan, mas masarap yon kung ikukumpara mo sa mga Bisayang manok. Yung problema lang, matagal ma-harvest ang native chickens. Kung halimbawa gusto mong native talaga, hindi ka nagpapakain ng mga feeds, no? Matagal. Matagal siyang lumaki. Siguro tatakbo ng 6 months bago titimbang yan, no? Based in my experience din, no? 1 kilo to 1.2, aabot ng 6 months kung ipapakaan mo crack corn lang or mga hammered. Napakatagal lumaki. Dito sa pagmamanok, advice ko lang kung gusto mo magnegosyo, huwag kang magtipid, no, sa pagkain. Huwag yung sobrang mura, which is wala na mga nutrients or yung mga crude protein, mga lesser na, no? Kasi nga itong feeds ginawa to for new technology, yung hindi ka maiiwan, no, sa mga kakompetensya mo. Ang feeds po, no, sila po yung mas epektibo sa pagpapalaki sa mga manok. Mas nagiging healthy sila and mas nagaganda yung production. Kasi kapag crack corn lang, no, mas nakakabutas ng bulsa. Yan. Bakit nga, no? Kung halimbawa crack corn or tahop lang, crack corn mas okay pa. Unlike dun sa mga tahop, yan, malasa lang siya sa manok. Malasa sa panglasa ng manok, no? Pero hindi ko ma-advise yung mga tahop na yun or mga hammered na yan lang yung ipakain nyo sa inyong mga alagang manok, no? Kasi nga kapag ganun po, masyado pong mabagal yung paglaki ng ating mga alagang manok. Malulugi tayo sa effort, malulugi din sa pagkain kasi nga matagal yung duration ng pagpapakain mo, no? Ilang buwan bago sila ma-harvest, no? Hindi ibig sabihin na mura makakatipid ka. Mas nakakatipid ka ngayon pero napakatagal bago ma-harvest. So malaki din po yung gagastusin mo. Hindi na ibig sabihin na makakatipid ka. Siguro makakatipid ka kung libre yung pagkain, pero wala nang libre ngayon mga ka-native. So ako talaga, nag-aalaga talaga ako ng native chicken, which is andito pa yung native chicken ko. Yan, kaso nga lang dito sa lugar din namin, daming mga buraot na buyer, no? Dito sa heritage chickens, dito mas maganda yung presyo. Yan, kumpara sa native chickens. Yan. Ang native chickens naman per kilo. Yan. Dito naman per head yung bentahan, no? And yung mga binebenta lang para sa karne nito ay mga lalaki. Yan. Lalaki, no? Kasi nga mas mabigat sila yung mga anak nilang lalaki kumpara sa mga babae. And yung mga babae naman, ginagamit for breeding purposes. Yan. Paano naman yung mga nalulugi? Bakit nga ba sila nalulugi? No? Ako, may mga buyer ako na hindi naman sila lahat naging successful in terms of breeding and sa business. No? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kapag passion nyo tong negosyo na ito, no? Kung passion nyo yung isang negosyo,
Siyempre, mag-stay kayo dyan, hindi kayo mag-quit. Yung iba, ilang buwan pa lang, siyempre, hindi naman agad-agad kikita ka, no? At hindi din agad-agad makukuha mo yung loob ng buyer. Makukuha mo yung loob ng buyer kapag maganda yung inyong mga alagang manok. Yan. Yun yung number 1. Dapat maganda yung inyong manok. Sa ngayon, no, halos lahat ng buyer, mas maraming buyer sa pure Rhode Island Red, pure Black Australorp, no? Sa hybrids, may umu-order din. So, dapat may choices yung buyer. Hindi na pagpunta lang ng buyer sa'yo, halo-halo na lahat, no? Sabi nga nila, chop suey. Which is, ginawa ko yun dati, no? Ngayon, mas lumakas, no? Mas lumakas yung benta ko nung nagpuro ako. May purong Rhode Island, may purong Black Australorp, no? Ganun po yung techniques. Dapat may mga pure ka, dapat may choices ka, no, sa mga buyer mo. Yan. May Orientals tayo, no? Orientals, may mga Orientals tayo doon. May mga Giants din tayo. Yan. Napaka-importante na may mapipilian yung buyer, no? Kasi nga pagdating lang nila, wala namang ayos yung manukan, wala nang bibili sa'yo. Pangalawa din, no? Sa ngayon, no? Dati bumibili ako ng mga breeders. Yan. May mga bumibili din sa akin ng breeder. Yan. Na-out ko yung iba. Pero nagpapaiwan talaga ako, no? Kasi nga, iniisip ko rin yun, yung in the future. So, sa ngayon, talagang focus lang tayo sa breeding natin, no? Dapat nagbi-breed din tayo. Yan. Kung gusto mo talaga, mas maraming bumili sa'yo na manok. Yung iba kasi, nagpapalaki lang. Kapag lumaki na, binibenta. Yan. Mas maganda kasi, may breeding ka rin, no? Paano mo ma-explain sa mga customers mo kung paano magparami ng manok? Ganyan po yung dapat na idea. Dapat breeding lang din. Nag-breed din tayo, no? Pwede naman tayong umorder sa mga kasabay natin. Kung halimbawa may umorder sa atin na gusto ng maramihan, no? Choice na po yun ng farmer kung ganun yung gagawin niya. Sa atin kasi dito, nagpo-focus tayo sa breeding. May napapakita tayo sa mga customers natin na nagbi-breed tayo. Nagpapalabas tayo ng mga sisiw. Ganyan po yung kinagandahan dito sa manukan. Kaya hindi ko masasabi na talagang mahina ang heritage chicken industry, no? Kung sa kitaan lang, mas malaki ang kitaan dito sa heritage chickens kung alam mo paano mag-market and paano palaguin ang business na ito. Advice ko lang din, no, kung gusto mong sumakses sa ganitong business, every 6 months or every year, dapat mag-upgrade ka, no? Ano yung sinasabi kong upgrade? Pwede mong pagandahin yung manukan mo and mag-add ka rin ng mas maganda pang breeds na pwedeng pang-upgrade. Halimbawa, may nakita kang Black Australorp na mas maganda sa mga breeders mo. Yan, pwede kang kumuha ng similya doon, no? Or kumuha ng extra breeder nila. At yun yung gawin ng breeder. Yan, ganyan po yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Kasi nga, yung ibang farmer kasi, hindi naman talaga farmer, gusto lang pumasok sa ganitong business para makabenta. Problema kasi kapag hindi nyo talaga passion, no? Posibleng once na hindi kayo naganahan, no? Kasi nga hindi naman araw-araw gaganahan ka kapag hindi mo passion. Unlike sa amin, na passion namin, everyday masaya kami sa ginagawa namin. Bumenta man or hindi, no? Masaya kami. So kapag ganun yung thinking namin, ganun yung mindset namin, mas maganda. Walang ganong stress, mas masaya ka, and kapag pag nakabenta ka, mas nagaganahan yung buyer, no? Kasi nga alam nila na breeder ka talaga, no? And nag-upgrade ka talaga palagi sa inyong mga alagang manok. Kapag nag-upgrade ka kasi, no? Kapag nag-upgrade po tayo, yung kinagandahan, mas naakit natin yung buyer. Kasi nga, mas napapaganda natin. Siyempre, dito sa meat and egg production, iniiwasan din natin yung inbreeding. Kapag iniiwasan natin yung inbreeding, ibig sabihin yan, kailangan po nung mga past na mga buyers natin ng another bloodlines para maiwasan po yung inbreeding. Kasi nga yung inbreeding, pwede tayo magka-problema doon kasi nga nire-reduce niya yung paglaki ng mga anak nila, no? Medyo hindi na gaano kung kalaki kasi na-inbreed na. Yan. At may problema
sa genes, syempre. Kasi nga, magkakapatid na, magka-relatives na, yung mga binibreed nilang manok. So, yun yung purpose ng pag-upgrade natin every 6 months or yearly. No? Kung hindi pa kaya every 6 months, pwede naman yearly. No? Mag-add lang tayo ng mga roosters, paunti-unti lang na pag-upgrade. Depende lang po sa kaya ng budget. Yan. Sabi din nila, malakas daw kumain. No? Malakas kumain ang heritage chickens, pero malakas din kumain yung mga native chickens. Yung problema nga lang sa production, medyo nahuhuli ang mga native chickens. Bakit nga ba nahuhuli? No? Mahina silang mangitlog, mas matagal silang ma-harvest, no? At syempre, iba talaga yung forma ng mga malalaking manok, no? Kasi nga yung mga native chickens, nakikita lang halos lahat ng bahay may mga native chickens. Pero hindi lahat ng bahay merong ganitong klaseng manok. Yan, yun yung totoo. Yan, kaya hindi ko masasabi na malulugi ka agad sa patuka. No, abot naman sa patuka, no? Kung taga dito lang kayo sa Mindanao or malapit na kayo sa Pulomolok, meron tayong feeds na mura. Hindi kayo mahihirapan sa pagbili ng feeds. Kaya nga pinatayo ko yung mga agrivet ko, no? Para hindi po kayo mahirapan sa patuka. Yan. At yung mga feeds na yan ay tested yan dito sa Manukan. Ang mga sisiw nito, mas malaki yung presyo. Sa native chicken naman, may bumibili ng mga native chicks, pero binabarat, 50 pesos lang. Ito, may standard price siya, which is sinusunod din ng ibang buyers, no? Hindi kasi pwede na pababaan natin, mas nagpapababaan pa yung presyo ng mga heritage chicks or kahit sa industry, no? Kasi nga masisira yung industry kapag may mga mas mura. Kaya ako dito, standard lang po tayo, no? Para ma-maintain natin at masunod din po ng mga backyard breeders. Meron kang nabibili sa iba, pero hindi mo naman alam kung okay yung quality. So dito, sa production type natin, may vintage na tayo, no? Na in-upgrade. Yan. Soon, next year, magsisave ako ng mga show type ko at yung mga lalaki dito, mag-a-add tayo ng mga show type. No? So, ganun lang. No? Kasi nga talaga ako, passion ko, kaya nag-upgrade din po ako. Mas nagaganaan ako mag-breed pag may mga bagong, mas magagandang breed kumpara sa mga normal breeding natin. So, yun naman masasabi ko, malakas pa rin yung bentahan ng heritage chickens. Para sa akin, mas malakas ang bentahan ng heritage chickens, mas kikita ka kumpara sa native chicken. No? Kasi nga, doon ako galing sa native chicken, no? Bago ako nag-heritage chickens. Yan. Sa native chickens, pepera ka kung okay yung buyer mo. Pero halos lahat ng buyer, mga karinderya, yun yung problema, mga buraot. Yan. Totoo po yan, no? Kahit nakakasakit yung sinasabi ko, totoo po yan. Halos lahat ng mga may karinderya, restaurant, mga barat po na buyer yan. Yan. So, mas okay sa akin, ganitong setup, magpatayo ka ng sarili mong karinderya o restaurant sa soon kapag marami ka ng production nito. Yan. Mas mabilis, mas malaki yung kikitain.